Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo, Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo, Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Ayan, magandang umaga, dakilang lalawigan ng Batangas at syempre sa mga naaabot natin sa buong Southern Luzon. Samahan niyo po kami ng aking partner dito ngayon sa aming pagbiyahe ngayong araw ng Huwebes. Siyempre dito sa aming Thursday edition at ito po ang opisyal na programang pangradyo ng inyong pamahalaang panlalawigan, ang inyong biyaheng Kapitolyo. At kami po ay sumasahim papawid at nagtatanghal at nagdadala ng mga balita for 8 years. No? Yes, Kita mo nga naman. Mag-iisang dekada na lang, konting pasada pa. At kami po ay broadcasting live dito po siyempre sa aming Facebook live streaming. Kung kayo po ay nakatutok ngayong araw, siyempre paki-like na rin po ng page namin, ang Bats PIO Capital. At siyempre po ang aming partner radio stations ngayong araw, tayo ay sumasahim papawid sa ating partner radio station ngayon ang 91.9 Air 1 FM. Good morning sa iyo, kasamang Grace. Yes, good morning Kuya Eds. At syempre, kumusta po kayong lahat? Good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sabayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM. At araw na naman po ng Thursday, January 25, 2024. At muli po ninyo kaming samahan sa aming paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinututukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, so wag po kayong bibitiw. At kita mo nga naman, January 25, ang bilis ng panahon. Matatapos na agad ang January. Kung noon ay pinaghahandaan natin ang New Year, ngayon ang iba'y pinaghahandaan na ang Valentine's Day. Lugi na naman tayo nito. Yung mga technical natin dyan, si Jeff ba ay may Valentine's, si Chachi. Siyempre, mawawalan ba mga yan? Pangiti-ngiti lang ang mga yan. Meron daw, dalawa pa. Ayan. At ilan po sa dapat niyong abangan na mamaya ay makakasama po natin ang ating provincial administrator upang siyempre magbigay ulat ng ano ba naging kaganapan nitong ating pamahalaang panlalawigan nitong pagpasok ng taong 2024 at ano na yung mga naganap nung mga nakaraang taon dahil hindi lingid sa atin na ang ating governor ay on his last term. So, 9 na taong ulit naging governor. 9 plus 9, 18 taon. Oo, tapos nagsilbi din siya sa Congress for 9 years din. So, talagang hitik na hitik sa karanasan at sa paglilingkod ang ating Governor Dodo Mandanas. At yan nga, makakatulong niya na ipaliwanag ang mga naging proyekto o mga mahalagang adhikain ng pamahalaang panlalawigan sa pagtitimon ni Governor Dodo Mandanas ngayong 2024. Sama Grace? Tama, yan ay mapapakinggan natin kuya sa siyempre ang ating little governor. Ayan. Para naman po sa mga mainit pinag-uusapang balita sa ating bansa, Pangulong Marcos pinalawig pa ang PUB consolidation. Ayan, Kuya Eds, ay talagang mainit na balita. Yan ay hanggang ngayon ay talagang hanggang sa ngayon ay isinulong at buti naman ay magkakaroon ng pagkakataon na mas maisaayos at maipatas ng ayos, kumbaga,
ang transition nitong modernisasyon ng ating transport sector. At ito pang isa, pagbalik ng summer break sa Abril, Mayo, pinaburan. Ayan. Tamang-tama naman kasi yan dahil sa noong una ay talagang April. Yes. Tapos ngayon April, naging pa-adjust na tayo. na-adjust yata September. September around ganyan. Ay ang problema ho, pagdating ho ng Abril hanggang Mayo, sobrang init. At ang alam naman natin, ang iba nating mga paaralan ay hindi ganung, kumbaga, wala pa sa ganung estado na may mga air conditioning units. No? So, ibig sabihin, Kuya Eds, lasapin natin yung nararamdaman nating lamig ngayon. Kaunti na lang yan. Sobrang Siyempre. lamig. At ang nagiging problema naman, pag bakasyon naman ng mga bata, tag-ulan naman. Ayun, so talagang mahirap pumili. Buti na lang babalik uli doon sa nakasanayan na. So, ito po ang mga hatid namin mamaya na dapat nyong abangan. Kaya tutok lamang po sa isang oras naming pagbiyahe para sa panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Mga kwentuhan, talakayan na nakalaan po sa public service. At syempre, bumabati na po kami ng magandang umaga sa ating Governor Dodo Mandanas. At siyempre po sa ating magiging panauhin ngayong araw ang ating pong Provincial Administrator Willie Racelis. Ayan, at Sir Eds, good morning din po sa ating Chief of Staff at Provincial Information Officer, Ma'am Maria Isabel Bihasa. Good morning, Ma'am. Magandang umaga din po sa ating mga kasamahan dito po sa Provincial Information Office at sa lahat ng mga kawani ng pamahalaang panlalawigan. Ayan, siyempre po ang pagbati na rin po sa mga kasama natin sa SP, siyempre. Nandito yata kahapon. Yes, si Vice Governor Mark Libiste. Kami po ay bumabati sa inyo ng magandang umaga. So kami po ay kumbaga hahapit na sa aming pagbiyahe. So sa ngalan po ng ating walang pagod na ama ng lalawigan ng Batangas, Governor Dodo Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Ito pong muli, Edwin Sabarte. At sa ngalan po ng buong pakat ng mga patrol ng Kapitolyo at Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. At para simulan ng ating umaga, siyempre tulad ng ating nakasanayan, kapag ang hangarin natin ay marangal, siyempre ito'y ating idudulog sa ating amang lumika. At syempre, iyan ay hatid ng aking katabi rito. Walang iba, Miss Grace Briones. Panginoon naping mapagmahal, salamat po sa biyaya ng buhay at malinaw na pag-iisip na pinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Mahal na Ama, alam namin na narinig mo ang aming dasal sa ngayon at tanging ang pagmamahal mo ang pinanghahawakan namin sa araw-araw. Hinihingi po namin ang gabay mo ngayon at sa mga darating pang mga araw. Nawa po ay patuloy mong kupkupin ang mga pangailangan ng mga nawala ng trabaho, walang makain at masasandalan. Gayon din na mapalakas mo palalo ang pinansyal na suporta para sa mga sektor na pangkalusugan para sa kaligtasan ng nakararami. Maging instrumento po sana kami para sa maramdaman po namin ang mahirap na iyong pagmamahal at pag-aaruga. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na muling magtiwala at manampalataya sa iyo. Na ikaw ang Diyos na makapangyarihan at naway patuloy mo po kaming samahan at turuan ng mga bagay na magdadala ng kapurihan sa iyong banal na pangalan at sa iyo namin ibinabalik ang aming papuri at pasasalamat sa ngalan ni Jesus. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo kasamang Grace para sa iyong panalangin na para sa bayan at syempre talaga namang hindi natin mapapagkaila. Medyo ang iba ay dumadaan sa mga pagsubok. So tulungan mo po sila, Ama, na malampasan ang ganitong mga pagsubok. Lahat naman tayo may mga pagsubok na dinadaanan. Sabi nga nila meron tayong mga laban na hindi nila nakikita. So sa lahat po
ng may mga pinagdadaanan ngayong araw, ay kapit lang, dasal lang, kaya natin yan. Amen. Amen! At para naman bumati sa ating mga taga-subaybay ngayong araw, narito po ang ating patroller. Walang iba ang ating kasama, si Gian Marco. Yan, magandang umaga po Sir Eds at Tita Grace, at magandang umaga din po sa lahat po ng nanonood ngayon sa ating pong Batangas PAO Facebook live streaming at sa mga nakikinig po sa ating partner radio station na ating pong mga ka-airbigan dyan sa 91.9 Air 1 FM. At babatiin lang po natin ito pong mga nakatutok sa atin ngayong umaga. Ang Ma'am Vicky Hernandez del Mundo, magandang umaga po. God bless daw po sa atin. Yan po ang Kuya Jun Lindo Naguda, nakatutok din po sa atin ngayong umaga. Ang Sir June Magnaye, pinapabati niya po ang Magnayes clan ng San Luis, Batangas po. Nandyan din po ang Ma'am Emily Regente. Good morning po, watching po sila from San Rafael, Santo Tomas. Yan, good morning din po sa Tita Nanet Ona at sa Tita Nilda de Villa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian. At sa lahat po ng mga nakatutok sa amin sa aming FV Live, huwag niyo pong kalimutan na click nyo lang po ang live at i-like nyo po ang aming pagtatanghal ngayong araw. At sa amin pong pagbabalik, makakasama po natin ang ating Provincial Administrator, walang iba si Sir Wilfredo Roselis, para sa isa nating makabuluhang talakayan ngayong araw ng Huwebes. Huwag po kayong bibitiw, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionist ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak, lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano ka po yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor.
Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ng 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, at kayo po ay patuloy pa rin nakatutok dito sa ating biyaheng Kapitolyo. At gaya po ng aming nabanggit kanina, naimbitahan po namin ngayong umaga ang isa sa mga pangunahing kawani dito sa ating lalawigan. Siya po ang kumakatawan sa gobernador at kung tawagin nga siya dito ay The Little Governor. Ayan, at para nga po bigyan tayo ng update sa mga programa ng ating pamahalaang panlalawigan ng Batangas, naroon po ngayong umaga ang ating Provincial Administrator Gideon Wilfredo Racelis. Good morning, Good morning po, sir. Magandang umaga sa inyo. At kami nga po kanina nag-uusap ni partner at sabi ko, ako medyo yata kinakabahan at first time kong ma-interview si Sir si admin. Kung tawagin namin siya dito ang ating Little Governor. Pero ang tawagin namin siya ay si admin, ang aming Tito Admin. Ayan. Okay. So para po sa mga tawag dito, di nakakaalam, bakit ba tinatawag na Little Governor? Karaniwan ang ating provincial administrator. So sir, maaari niyo pong bang sabihin ang role and function ng isang provincial administrator? Pero bago yan, baka po may gusto kayong batiin. Unahin niyo na yun. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa aking mga kababayan dyan sa Lipa. Ako po ay taga Lipa. At ako po ay natutuwa at ako nabigyan ng pagkakataon upang ako ay ma-interview ninyo. Anytime, sir. At mailahad kung ano ang mga programa ng ating provincial government, pati na yung nangyayari dito sa ating lalawigan. So ayun po, baka ano nga ba yung ginagawa ng provincial administrator at ano ba yung pangunahin niyang gampanin sa lalawigan ng Batangas? Ayan, okay. Ang mga tungkulin po ng ating provincial administrator ay nakasaad sa ating local government code. Ano po? But essentially, kumbaga ay ang provincial governor ang siyang chief executive officer. Ako po naman po ang chief operating officer. Ayun, Ayan. COO. Ayan, yan po. Ako po ang ika nga ay namamahala ng isang organisasyon na binubuo ng humigumulang na 3,120 employees, permanent at casual. Hindi pa kasama ang JOs doon. Ayun. Ano? Meron na pala tayong kalaking pamilya Yes. dito sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas. 3,127 to be exact. Ayan. Pagkatapos, it is across 18 departments. And ang ating budget for this year is 5.2 billion. Yun. So, ayan. So, sir, bukod dun sa pagsisiguro na ang lahat ng gawain ng provincial government ay nasa patas, nasa ayos at nasa mabuting kalagayan, ano po ba naman ang mga relasyon natin sa ating mga municipal administrators? Na siyempre, alam ko, katuwang niyo po doon sa pagpapaabot ng serbisyo ng pamahalaang panlalawigan patungo naman sa mga bayan o munisipyo sa ating lalawigan ng Batangas. Habang kinikilala natin ang ikangay autonomy ng bawat munisipyo at lungsod dito sa ating lalawigan, tayo naman sa provincial government ay tumutulong sa kanila para magampanan nila ng mas maayos, mas mabuti ang kanilang serbisyo. So tayo ay nag-o-augment sa kanilang mga services. Yan. So ayun, kumbaga po meron silang naisin o idagdag na mga serbisyo sa kanilang bayan
At nagkataong ito po ay katuwang din o kumbaga katulad ng ating tawag dito, isinasagawa. Ayan po ay kumbaga binibigyan ng augmentation o tumutulong. At ilan nga dyan mamaya ay ibabanggitin ng ating administrator. Pero ito po, isa sa mga naging pinakamahalagang nangyari noong 2023 ay ang pagkakaroon po o pagkaka-approve nitong Provincial Development and Physical Framework Plan. Alam ko kayo po mismo ang parang nanguna sa pagsaayos nito. Yes. Ito po ang ating Provincial Development and Physical Framework Plan. Ito po ay inilalahad dito kung ano ang ating nararapat na gawin o direksyon ng ating pagpapaunlad sa ating lalawigan. At ito po ay mula 2022 hanggang 2030, which is around 6 years from now. Ano po? At bago po natin nabuo itong plano na ito, ay marami po tayong konsultasyon na ginawa sa ating mga munisipyo at mga lungsod. Para yung kanilang inputs naman, yung kanilang respective plans, ay maisama dito sa buong kabuuang plano ng lalawigan. Kumbaga po sa isang sports, kailangan ay katuwang sila dahil kumbaga may pagaganap doon at may maitutulong ang ating probinsya, ay pwedeng ibigyan natin ng tulong to. Para maplano ng ayos. Para maplano ng ayos. At sabi nga ng ating mantra ngayon, hindi ikaw maiiwan. So applicable lahat yun. Tama yun. Tama yun. As a matter of fact, one of the basic premises nitong ating plano na ito ay tungkol dito sa ating lalawigan. Ano ang nangyayari dito sa ating lalawigan? At nais ko lang iparating sa ating mga kaibigang nakikinig at nanonood dito sa ating programang ito, certain facts that you may find, kumbaga fun facts. Okay. Ang ating pong lalawigan recently ay nag-celebrate ng 442 years. Yun. Foundation, Mukhang napaka-tanda na ng ating lalawigan, no? As a matter of fact, ang Batangas ay number 8, the 8th oldest province sa buong Pilipinas. 8th oldest province. Siyempre, ang una, Cebu, pangalawa ay Iloilo, at ang pangatlo ay Laguna. Ay number 8. So, other than that, tayo ang 8th largest province in terms of population. Sa buong Pilipinas din yun. With 2.9 million ang population natin. 2.9 million Batanggenyos na po pala tayo. And every year, around 47,000 ay nadadagdag dito sa ating lalawigan. Ayun, plus 47. Every year po? Every year. So, ang aking tansya, estimate, ay sa loob ng 20 years, ay magdodoble ang populasyon ng Batangas. Mayiging 6 million na tayo. Wow. Okay. So every year yan, siyempre, kaming nasa LGU, tayong nasa LGU, iisipin natin, how are we going to provide food, healthcare, shelter, jobs, dito sa nadadagdag sa ating populasyon. Siyempre, pag nadagdag yan, kung madadagdag silang, ipapapanganak sila ngayon, 20 years from now, na yan, working class na yan, sir. Well, hindi lang yung population growth natin ay dahil sa, yung birth. Ganon. May migration. Kasi dito sa atin, sa lalawigan natin, ay marami tayo ditong factories. We have 17 industrial parks or economic zones with over 400 locators. Ay dumadamay pa yan, nanadagdagan pa yan. Kaya yung mga mapapansin ninyo sa Santo Tomas, sa Malvar, ay yung mga nagtatrabaho dyan, ay iba dyan ay nanggagaling pa ng Laguna, ng Cavite.
Opo, at ang iba nga dyan, from Mindoro, Quezon, Correct. na dito nagkaroon ng pagkakataong magkaroon ng karir o trabaho. So, syempre, pag ang mga yan ay nakakita ng kanilang minimithi o binibini, ay magiging Batanggenyo na yan. Yan. Batanggenyo by choice na sila. Ayan. Correct, correct. So, ibig sabihin Sir Admin, hindi lang sa panganganak, may mga pinipili talaga na maging Batanggenyo kasi alam niyo naman yung ating lalawigan, ano? Hindi po kapag sinabi niyong Batanggenyo ay lagi ng pasigaw o matapang. Hindi naman po. Ayun po Hindi pagka kami-kami lang di gayon, pero pag iba mababait po ang mga Batanggenyo, di ba, Correct, sir? correct. Lalo na mga taga-Lipa, tsaka mga taga-Nasugbu. Yan. at katulad nga nito, dahil nga sa mga economic activities dito sa ating lalawigan, ay tayo ang ikatlong pinakmalaking ekonomiya dito Ayun. sa buong bansa. At parang Number 3 tayo. alam mo, parang sir, third richest province in the country. Well, ito ay gross domestic product. GDP. GDP yan. According sa ating Philippine Statistics Authority, number 3 tayo sa buong bansa in terms of GDP. Lahat ng products and services na na-produce natin dito umaabot ng around 615 billion pesos. 615 billion pesos. Pagkatapos, meron pa tayong mga sector dito, believe it or not, ang ating agricultural fisheries, at saka forestry sector ay pinakmalaki sa Calabarzon. Ayun. So talagang kumbaga sir, hinubog ang lalawigan ng Batangas. So patungo tayo sa direksyon na magiging highly industrial, highly urbanized tayo dito sa hindi lang sa Calabarzon, sir. Yes. At fast-paced ito projected sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas yan. At saka nakikita yan ng iba't ibang mga companies. Kaya nga, kamakailan, siguro, naibalitan na rin ninyo, kamakailan, nagtayo ng bagong technopark ang Ayala sa Padre Garcia. Opo, Okay, opo. diba? Naibalitan na ninyo yan. Okay. Yung ating Lima Technology Park, Opo. ka-approve ng PESA ang expansion nila towards Malvar. That represents around 680 million yung expansion na yon. I was told recently by Lima na sold out na kaagad Wow. yung expansion Ayan. na yon. Kaya marami talagang pumupunta dito. Ang sabi sa amin ng BOI, tuwing merong investors na pupunta sa kanilang opisina, ano ang nasa top of mind nila? Batangas. Ayan. So napakalaki po ng potensyal nitong ating lalawigan. At doon naman po sa mga programa, alam ko po, ang marami nagsasabi ay last term na po ng ating mahal na governor. Pwede niyo po bang bigyan ng ating mga manonood at tagapakinig ng mga updates dito sa, siyempre, sinimulan niya to bilang yung health program kung saan ito ay sumasalamin sa health, education, livelihood, and protection of life, environment, and property. So, sir, sa larangan po ng healthcare, Okay. ano po yung talagang, kumbaga, tinutukan natin at talagang hanggat maaari, matatapos ito bago Okay. 2025 and then from that ay talagang tuloy-tuloy na to. Tuloy-tuloy na. Okay, sige. Sa larangan naman ng kalusugan, alam niyo ang ating pamalang panlalawigan ay mayroong 12 district hospitals. Last year yon kasi yung isa naman ay na-take over na nalipa, which I will discuss later. But as of last year, we have 12 district hospitals all over the province. At yung 12 district hospitals na yun, nagkaroon tayo ng total patients na around 260,000. Ayun. So, 22,000 average yan per month. Okay?
providing the necessary healthcare services sa ating mga mahihirap na kababayan. Okay. Ngayon, minarapat ng ating governor na magtayo ng additional hospital Opo. dito sa Tuwi. Ito nga po yung aking, pag ako po ay umuwi dyan sa aking bayan ng Nasugbu, ay nakikita ko at talagang full swing ang construction nito. It is actually 150 beds. Yung ating total beds natin, authorized capacity ng ating district hospitals ay nasa 400 lang. Madagdagan ng 150 beds. Ano? Level 2. Ano ibig sabihin ng level 2? Ang ibig sabihin ng level 2, meron na po itong kompleto na mga ICU, yung iba't ibang kagamitan, equipment, MRI, etc. Once it's completed, which is expected to be, I believe, May of 2025. Abot na abot kay Governor. Opo. May 2025, it will be the only government-owned hospital na level 2. Lahat ng level 2 hospitals dito sa lalawigan natin ay pawang private. Ito lang ang magiging government. So, ano yan, sir? Kumbaga, kasama na talaga yung mga primary service in terms of laboratories, no? Yes. Para, kumbaga nga, napakahirap kasi pag sinabi kasi, pag government hospital, kulang naman yan eh. Stethoscope ka lang, ganun. Tapos lalagyan ka ng oxygen, pahihigain ka. Ayun na, bibisitahin ka ng hindi po ganun ng vision ng ating governor. Hanggat maaari, primary healthcare po. So, syempre, alam naman po natin, hindi ganun kadali ang improvement. At syempre, napakadami pong kasi niyan. Sabi nga ni admin, 12. At matadagdagan pa nga. So, ano naman po yung nangyari dun sa isa? At ito nga po yung Lipa City District Hospital, yung tinatawag na GRANHA. Nagkaroon po tayo ng kasunduan sa pamalaang panlungsod ng Lipa na beginning sa taong ito, mula ng taong ito, January, ay sila na po ang mga ngasiwa ng ating ospital sa Lipa. Lipa is one of our major district hospitals. Ang authorized bed capacity niyan ay 75. Mababawasan yung sa ating system, pero hindi ibig sabihin naman mababawasan yung total beds dito sa ating lalawigan. So, yung ating pong ang usapan po doon, naging kasunduan natin sa Lipa City government, yung ating pong mga staff, medical staff, at saka non-medical staff, permanent, absorb nila yon. Mapupunta na po ang kanilang item sa Lipa City. Lipa City, yan. And then, dahil naman tayo meron pa mga gamit doon, meron pa tayong mga equipment, facilities, ganon. So, magbibigay naman ang city government ng Lipa sa atin ng around 35 million na atin namang gagastusin para makapagbigay ng subsidy doon sa mga pasyente nating pupunta doon. Ayun. Para i-charge na lang ng Lipa doon sa 35 million na yon, yung gagastusin nila para sa pagpapagamot ng ating mga kababayan doon. Ayun. At dumako naman tayo sa isa pang mahalaga din at ito ay talagang karamihan. Palaki din ng palaki ito. Itong education program. Siyempre, mga scholar at pagbinsa nga, kita mo naman pag makakasabay natin sa flag ceremony, ang mga scholar ay talaga namang akala mo na nga dito ay piyesta. At ano naman po ang direksyon na tinutungo natin sa education, sir? Well, patuloy ang pagbibigay natin ng assistance sa ating mga karapat-dapat na mga estudyante. Kasi karapat-dapat, hindi naman lahat ay mabibigyan. It is income-based and merit-based. But for last year, I was told na ang nabigyan nating scholars ng assistance ay humigit kumulang na 40,000. Wow. 40,000. 40,000 strong. Yes. And then, Isko at iska ng bayan. yung ating
ipinamahagi na financial assistance para sa kanilang tuition o kagamitan sa eskwela, yan ay umabot ng humigit kumulang na 300 million. At yan naman ay patuloy na gagawin natin itong sa taon na ito. So ayun lahat ng mga nag-apply o scholar na, abay pagbutihin nyo. Hindi naman porket kayo ay naging scholar na, doon pa kayo magpabanjing-banjing. No? Dapat nga, lalo pa nating pagbutihin. Kasi alam ko may level yan eh. Yes, correct. Correct. Pag naabot nyo na yung pinaka-top level, magkano? Nasa 25. Tama yun. Merong nagsisimula ng 3, 5, aabot pa yan ng 25, depende sa grades. Yun. Yeah. So, kailangan talagang sana all, sabi nga. Ayan. So, alam naman po natin itong, ito nga, sabi nga ni Sir, paano natin ihahanda yung future sa projected na papadating, na papalaking populasyon ng mga Batanggenyo. Siyempre, unang-una dyan, livelihood. Dahil siyempre, ang tao pupunta yan kung saan nila nakikitang may oportunidad. Siyempre, kailangan natin, sir, medyo i-decongest na natin yung Metro Manila na sinasabi nila. Nung una, pag nagtrabaho ka sa Maynila, doon ka lang makakakuha ng trabaho. So, kailangan, di ba? Hindi, may mga oportunidad dito sa Batangas. So, ano po ang ginagawa ng ating provincial government? Okay. Upang palawigin natin ang hanap buhay or trabaho dito sa ating lalawigan, we have been aggressive in promoting job-creating activities. Opo. Nagkaroon kami ng coordination with our industrial estate dito. Tutulungan namin sila o magtutulungan kami upang lalo pang mas maraming factories na makapunta dito sa ating lalawigan. We are closely working with the BOI at saka ng ating PESA para mahikayat yung mga investors na pumunta dito. Ang ikalawa, para naman sa larangan ng pagsasaka. Yan, napaka-importante po niyan. Dahil alam natin, itong probinsya, itong lalawigan ng Batangas, mention ito, agricultural province. So malaki po ang potensyal ng lalawigan ng Batangas sa pag-agrikultura. So sir, ano po ba yung... Ang namang ginagawa ngayon, ay recently, ang ating pong pamahalaan panlalawigan ay lumakda ng isang kasunduan with the Philippine Coconut Authority. Nag-allocate po tayo ng 10 hectares doon sa ating property sa San Juan na gagawin nilang site or location for a farm para mag-grow ng hybrid coconut seedlings. Ayan. So, yung seedlings na yan, hybrid yan, yung dwarf seedling, yung mababa pa lang ay namumunga na. Ayun yung ganun, 40% ang yield noon kaysa yung mga matataas. Mahirap pang mahirap pakitin yun. At saka, the idea there is, out of that seedling farm, we will be able to replace 1 million coconut trees over 7 years. Yung mga matatanda ng puno na hindi na namumunga o kaya yung pagbunga nila ay napakadalang na. Papalitan natin yun yung mga dwarf na. Yun po yung mga bagong ito yung mga environment proof kasi minsan climate change, malakas na mga bagyo. Yes. Tsaka alam po natin ang coconut is the tree of life. Lahat na po yata na kailangan sa pang-araw-araw ay karaniwan nang gagaling sa puno ng nyog. Yan po, admin, ay sa bayan ng San Juan. Sa San Juan. Pero ang benepisyo niyan, siyempre, sa buong lalawigan ng Batangas. Pangalawa, we are working closely with ating provincial agriculturist para mapangalagaan naman natin ang kabuhayan ng ating magkakape. Ayan. Talaga pong yan. Batangas, kaping barako. Yes. Dito nang galing ang terminology yan. So we are taking steps now na yun namang ating kaping barako, ika nga,
aba ay atin talaga yun. Hindi pwedeng gamitin na ibang probinsya yun. Ano? Oo. Kaping Barako, Batangas yan. Oo, Ayan. basta sinabi mong Barako, Batangas yan. Hindi lamang mga Batanggenyo ang matapang sa Batangas, pati po ang aming kape. Ayan. So ngayon, we are working with the Bureau of Trademarks. We are taking steps para mapangalagaan natin yung brand ng Ayan. Kapeng Barako. Okay. Ayan. Pangatlo, again, on the agricultural sector, napanood ko minsan dito, meron kayong in-interview from the provincial agriculturist. Opo. Yung tukol doon sa kakao. Opo. Ayun. Ayan. Isang kakao industry. Pwede, ano po yan? Ibig pong sabihin yan, pwede tayong magkaroon ng chocolate World-class chocolate. industry dito sa In Batangas. 700 days, yun ang aking hamon sa kanila. Ayun. So tumutulong naman ang DOST sa in terms of technology, at ang DTI naman for promotion and marketing. Ayan. So aming inilalakad dyan such that by the end of 700 days, hopefully that will be itong term ni Governor, kasi matagal na yung 700 days na yon, na pagpunta ninyo halimbawa sa kultura, may makikita kayong chocolate dito na, Batangas chocolate. Yan. Ayun. Pagpunta niyo sa duty-free shop, yung mga kamag-anak ninyo, sa halip na magdala sila ng Toblerone, Ayun. Batangas. Ayun, ako, siguradong matapang din ang tsokolating yan. Ayan. So, ito naman po, kasama din to, yung protection of life, environment, and properties. Ano po ang mga pagsusulong na ginagawa ng ating pamahalaan dito? Okay, ngayon, tungkol naman po dito sa ating protection of life, environment, and properties. Marahil ay alam na ninyo na about, I think it was sometime in October of 2022, if I'm not mistaken, ay tayo namahagi ng around 399 na rescue vehicles. Opo. Ito naman po ay it comes fully equipped. Nandiyan na po yung stretcher, may oxygen tank, may blood pressure monitor. Kompleto na po yan. And ang configuration po niyan ay it will seat around 20 passengers. Para magamit din ito for evacuation purposes. So, na-release po natin yung 399 na yan. Doon sa mga barangay na nakapaligid sa lawa ng Taal. Opo. At saka doon naman po ito sa mga lugar na prone to storm surges, flooding, at saka landslides. Mga susceptible po sa mga hazards. Yes. So, yun ay 399. Meron na po tayong binili na an additional 186 na rescue vehicles din. At yan ang po ay pamamahagi natin, I think, if I'm not mistaken, February 8. At yan naman, and that will go to barangays naman na either na wala talaga silang sasakyan na ambulansya man lamang or rescue vehicle, or kung meron man sila ay talagang hindi na pwede nang gamitin. Ayun, karaniwan mo naman ng ganon ay siyempre kung nung unang panahon pa, iba na ngayon ang Hindi siya makaka-rescue. Iba na yung panahon, iba na yung dinidikta. Kumbaga, ito, kailangan, kasi nakikita ko yan, may ladder, hindi lang sa disaster, pwedeng rescue, pang first aid, at kaya nga, sinasabi, bakit nakikita kong pag-alala mo? Kaya nga multi-purpose vehicle. Yan, tama Kung yan. wala namang emergency, ay pwede gawing serbisyo ng barangay. At kumbaga mga volunteer natin ay pupunta kay admin, ay imbis na sila yung mamasahe, pwedeng gamitin si MRB na panghatid. At total yan naman ay pwedeng i-request kay kapitan. Yes. No? Ayan. So, but in addition, hindi lamang yun. Hindi lamang yun ang mga hakbang na ginawa natin upang mapangalagaan ang buhay, environment, saka property. Ang isa pa ay yung ating capability building ng ating PGNRO. Opo. Ayan, PGNRO. Maniwalat kayo hindi, yung ating PGNRO ay
meron silang ginagawang laboratory. Sa ngayon, meron silang laboratory na nagsusukat ng water quality, air quality, and so on and so forth. Yan ay ISO 9000 accredited yon. Lahat ng result ng ginagawa nila is accepted by DENR. Ayan. So, pinalakas po natin yung kanilang capability. We're building a new building dito katabi ng opisina nila. Diyan ilalagay yung expanded laboratory nila. So, namimili na sila ng equipment. O palagi ko, nandiyan na iba. Upang mapalakas yung kanilang capability for environmental monitoring purposes. Yun, isa po sa ni Gob yan na hindi porket industrialized kami, gearing toward that. Pero hindi namin isasaalang-alang ang likas na yaman ng lalawigan. Dahil minsan nakasama ako dyan sa water testing at talagang suot nila ang mga liblib na tributaries dyan at para masiguro na yung downstream at upstream ng tubig ay lalo na yung sa sa pababa ng Taal Lake kasi napaka-importanting sagisag ang Taal Lake, Pansipit River, Vulcan Taal. Kumbaga yun yung ating pinakapuso ayon nga sa ating Batangan Him. So sir, ito nga po yung kayo po pala ay naging head nitong Batangas Local Economic and Development Investment and Promotions at kayo po ang head at ano po ang ginagampanan natin dito at para saan po itong LED IPO? Yan, okay. So, minarapat namin tawagin ang lahat ng mga kasi itong LED po na ito ay hindi lamang pamprobinsya. Ito yung mga bawat munisipyo at syudad ay meron din silang LEDIPO. So, minarapat naming tawagin sila, pulungin sila sa isang lugar upang alamin kung paano ba tayo magkakaroon ng proper coordination, communication para ibaga ay consistent yung messaging natin. Pag merong mga bisita dumarating dito na naghahanap ng business opportunity, ay matutulungan natin ang bawat isa. Ayan. So, very positive ang naging outcome ng meeting na yon. At kami ay, yun nga, sabi namin first LEDIPO meeting. May susunod pa. Itong bago magtapos ang second quarter, meron tayong business roundtable with all stakeholders, kasama na ang PCCI dyan, kasama na ang mga industrial parks, kasama ang mga telecom company upang pag-usapan kung paano pa natin maisusulong ang kaunlaran dito sa lalawigan ng Batangas. Ayun, so alam naman natin na lahat power, telecommunication, fuel, syempre ang ating Batangas Port, shipping. Oo, sana sir kung may airport no? Ay, oo, kumpleto na. So, kung mapapansin niyo po, pag kayo pumupunta dito sa Kapitolyo, makikita niyo, ba't ang sikip-sikip naman dito sa Kapitolyo? Talagang marami pong construction nagaganap. Yes, so, at minsan ako'y naka-attend ng inyo pong pag-meeting at nasabi nyo nga na primary objective ni Gob ngayong bago siya matapos ay magkaroon ng modern facility o talagang, kumbaga, naaangkop na sa panahon yung mga gusali dito sa Kapitolyo. Kasi kung hindi nyo naman mapapagkaila, may kalumaan na yung ating main building. At sabi nga ni admin, 3,120 something strong. Dati mga nasa 500 lang yan. So, tulad po ng kung saan tayo nakikita, nagbo-broadcast ngayon, bagong gusali ho ito. Ano po yung instruction ni Governor na at tungkol dito sa mga pasilidad dito sa Kapitolyo? Nakita rin ni Governor na nung bumisita siya sa mga opisina, sa accounting, etc., ay punong-puno na talaga. Wala nang magalawan yung ating mga empleyado sa siksikan. So, minarapat din niya na magpagawa ng admin building. Ito naman sa ating tabilahan dito, sa harapan natin, na it will house several offices. It's a 3-story building. It will house ang ating HR,
legal, yung provincial administrator, ilipat kayo. Kami naman na dito ay temporary lang. Lilipat kami doon. Pati ng Sangguniang, some parts of ng Sangguniang ay lilipat din sa building na yon. I am making sure na itong building na itong gagawin will be will be green, green building at saka smart building. Clean, green and smart. Ayun. So, ibig sabihin po ni admin, green, iba yung nasa isip nyo. Ibig sabihin, environmentally compliant building. Walang may dyan carbon emission footprint. Yes, yun. And, smart, ibig sabihin, full automation to, sir. Kung smart building to. Well, that is the goal. That is the goal. Yun naman talaga yun ang dapat. ika nga ay meron tayong, halimbawa, itong air conditioning na ganito, meron sensor yan na pag walang tao, magsha-shut off siya. Pag meron namang tao, mag-o-on siya. Para hindi, sa habang kahit walang tao, tumatakbo yung aircon. Ganon. Yung mga ganong klase ng smart solutions. Ayun. So, syempre, alam nga naman natin, pag may technology, gearing toward paperless transactions, correct. Internet-based doing business. So, hanggat maaari, sisimulan para naman maging modern na ang patakbo natin dito. At kita naman natin sa bago nating building, sir. Well, it's not only that. Ang ating drive towards modernization or kumbaga digitalization, ay yun naman ay naaayon din sa tinatadhana ng batas. Kasi meron namang batas tungkol diyan. So, while we're trying to improve ang processes natin dito, especially sa hospitals when it comes to patient monitoring, patient care, yung ating pharmacy, inventory, and so on. So we're doing something about that dito rin sa ating pamamaraan para makatulong sa ating mga mahihirap na baka yung disbursements natin sa halip na sila ay manggaling pa ng nasugbo. Yun pupunta pa rin dito. Kung sila naman ay eligible na talaga, ay baka naman pwede nating padala yan through Palawan Express or GCash. O magkaroon ng sariling app na doon mo na matatanggap ang iyong honorarium. Kumbaga, provincial government, GCash, parang gano'n. Parang gano'n. Pwede para nga, mapadali. Para naman, kasi, for example, kung ikaw'y taga Nasugbu at manggagaling ka dun sa Barangay Look, from Barangay Look to Nasugbu will take you 45 minutes para makarating ka dun sa town proper. Okay. From Nasugbu to Batangas City, it would take you almost 2 hours. So, syempre, gasoline, pagkain pa, and tapos kung doon pa rin naman kukunin yung kanilang gagastusin doon sa makukuha, so magbe-break even lang. Ayun. So, malaking kabawasan yun. Malaking kabawasan din. Tsaka syempre, kung may gagawin sila, kung family time nila yon. Correct. Pati yung mga estudyante natin, mga scholars natin, para hindi na sila pipila dito. Alam naman natin, kung nakikita natin, ang haba-haba ng pila. Pag minsan umuulan, may kainitan, ayun. So, pero yun nga, sabi ni admin, may ginagawa o may inihahanda ng plano geared towards modernization. Ayan. So, napakadami pang dapat nating pag-usapan, Sir Admin. Ayun nga lamang, ang atin pong oras ay limited lamang. So, Sir, bago po namin kayo, kumbaga, bitawan, alam kong kayo ay sinusundo na yata kayo ng inyong mga staff. O, yan ba ay nanonood o kayo ay sinusundo na? Ay marami pang gagampanan. Sir, pagkakataon nyo pong sa inyong mensahe sa mga Batanggenyo, siyempre po, ang inyong na ring mga pagbati kung meron. Again, ako po ay nagpapasalamat sa ating Provincial Information Office. Welcome sa po, sir. pagbibigay ng pagkakataon sa akin upang iparating sa inyo ang mga mahalagang kaganapan dito sa ating lalawigan at sa ating provincial government. Kami po ni Governor, si Governor po, last term na niya ngayon. It will end in June 30, 2025. Ayan. Which is around 519 days to go.
Yan, meron tayong countdown eh. 519 days. 519 days to go na lang. And so we're hoping na lahat ng mga projects ni Governor ay matatapos itong term niyang ito. Para naman, yung mga susunod na administrasyon ay they will find everything in good order. Yan. So, ako naman po, ang mensahe ko sa inyo, alam po ninyo, ang ating lalawigan ng Batangas is a special, for me, it is a province na talagang karapat-dapat na mahalin. Ayan. Not only because of our historical contributions. Alam naman ninyo, ang ating lalawigan napakalaki ho ng ginampanan. is one of the 8 rays ng ating flag. One of the 8 provinces that revolted against Spain. Ang nag-imbento ng balisong. Ayan. Okay. Ito rin ay isang itahanan ng mga masisipag at magigiting na Batanggenyo. Kaya yan po, nakikita ko, every time na I go and drive around, nakikita ko dito sa ating lalawigan na ang mga tao ay para bagang sila ay masaya. Na they go about doing their things na with confidence. Yan ganyan. Na sila ay they see a future na very optimistic. Ganon. And I think we should continue doing that. Because there are still more things in store for us. Sa ikaunlad ng ating lalawin. Importante lang, tayong lahat ay magkaisa, magtulungan, at malayo ang mararating natin. Ayun, maraming salamat po, Admin. At tulad nga ng sinasabi namin dito sa aming programa, ang bawat Batanggenyo ay hindi lamang masipag, kundi magigiting. Ayan. So hindi lamang po ang lalawigan ng kamahal-mahal, ang mga Batanggenyo din ay talaga naman, di ba, Director Kevin? Ayan. So, Sir Admin, maraming salamat po sa ating sa inyo pong pagpapaunlak na maging kabahagi ng aming biyaheng Kapitolyo ngayong araw. At sa mga susunod pong siguro after ilang months and days ay makakapulong namin po kayo para ibigay naman po talaga ang mga updates na ulit. Kumbaga, umpisa pa lang to. First part. Yes. So, ngayon 2024. Ako, marami pa ako sa inyo may share sa inyo. Oo nga, kung pwede nga lang 2 oras yung aming programa Kaso, di ba, sabi nga ni Direk, patapos na. So, ayan po mga kababayan, narinig nyo po at natunghayan ang aming little governor ngayon, ang aming provincial administrator, Sir Willie Racelis. So, wag po kayong bibitaw at kaunti na lamang ay baboundary na kami ni kasamang Grace. Wag po kayong alis, magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak, magtago ka sa ilalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Ayan, nagbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Talagang, kinulang kami ng oras at talagang sabi nga ni Admin ay ang dami pa namin dapat pagtalakayan. Kaso lamang, nauubusan po kami ng oras. So, ano ba ang lagay ng ating panahon? Ngayong araw na ito talaga namang palamig ba ng palamig? O ano ba?
So, ito po ang ating weather report. Hatid po ng ating mga kasamang sa PDRRMO. Magandang umaga Batangas, narito na po ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, January 25, 2024. Patuloy pa rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Southern Luzon at Visayas, dulot ng shearline o linya kung saan nagtatakbo ang malamig na northeast monsoon at mainit na hangin galing sa dagat Pasipiko. Samantala, malakas pa rin umiihip itong northeast monsoon o hanging amihan sa natitirang bahagi ng Luzon na siya naman magdadala ng malamig at mahihinang pag-ulan, partikular na sa ilang bahagi ng Northern Luzon. At wala pa rin po tayong binabantayang bagyo na papasok sa Philippine Area of Responsibility hanggang matapos ang weekend. Para po sa nalalabing bahagi ng ating bansa, ay makakaasa pa din tayo ng general fair weather na may kalat-kalat na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Wala din po tayong minomonitor na low pressure area sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Para naman po sa probinsya ng Batangas ay makakaranas po tayo ng malamig na panahon sa madaling araw at maliwalas na panahon naman sa bandang tanghali na may mababang tsansa ng kalat-kalat na pag-ulan. Sa hilagang parte ay may 5% tsansa ng pag-ulan, samantala sa silangan at timog ay may 16% tsansa ng pag-ulan at sa kanlurang parte ng Batangas ay may 4% tsansa ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 23 to 31 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 6:24 ng umaga at lulubog mamayang 5:52 ng hapon. Kaya lagi po nating tatandaan, ligtas ang may alam. At tulad ng laging paalala sa atin ni Governor Mandanas, laging maging handa, ingat at magiting. Mula po sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ako po si Raven Nantasida, nag-uulat. Magandang umaga po. Ayan, maraming salamat kasamang Raven Rentasida. At ayan, ang oras po ay 10:32 na ng umaga. Kami po ay nakalampas, Miss Ems. So, sorry naman po. Hindi. Kami po ay nagpapasalamat sa patuloy niyong pagtutok at pagsama sa aming pagbiyahe ni kasamang Grace. At kami po ay muli niyong matutunghayan sa susunod na linggo. At para naman sa bagong programa at bagong makakapanayam. So wala na po kaming oras. Kami po ay nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagsubaybay at pagtutok dito sa aming biyaheng Kapitolyo. So sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamulang makadiyos, makakalikas at makatao, taas noo Batanggenyo. At sa tulong ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ay babangon sa anumang hamon at kapit kamay nating ipakikita na likas na katangian ng bawat Batanggenyo. Magiting. Muli, ito po si Edwin Sabarte. At ito naman po ang inyong lingkod, Grace Briones. Kasama po ang ating patroller na si Gian Marco Escamillas. Ayan, talagang si Gian ay bumati na lamang, ha? At naubusan ng oras. So marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo, ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo, Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo, Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo, Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, Education, Livelihood, Protection of Life, Environment and Property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo!